alam ng mag-ina ang nagdasal. Oo, mabisa ang kanyang mga ilatag na proteksyon. Pero mas mainam pa rin na pagtibayin nila ang pananampalataya sa kinikilala nila. Mom, put this somewhere. Sa mga sumunod may See the put this somewhere that it can baboy, see the food. kambing, manok at minsan ay mga tao rin. Subalit kapansin-pansin palagi yung malayo sa kanilang bahay. Minsan ay sa kabilang dako pa ng baryo. Kung minsan naman ay talagang sa ibang karatig lugar pa. Kaya naman naisip ng mag-ina na siguro na mabisa ang pamproteksyong inilatag ni Lolo Way sa kanilang kubo. Sadyang hindi lang sila nagpapagabi sa labas para sigurado. Yun nga lang ay may isa pa pong problema si Fabian, Sir Jupiter. Isang problemang kahit ang kanyang Lolo Way ay hindi siya matutulungan. Tampulan ko siya ng tukso dahil sa kakaiba niyang anyo. Sumunod pinaghalong inchik at indio. Maputla ang balat, tapos singkit ang mga mata. Madalas ay pinagtatawanan siya ng ibang mga kaedarang bata sa baryo. Madalas din siyang makarinig ng masasamang bulong-bulungan tungkol sa kanyang nanay Isang. Isang hapon nagpunta ang batang si Fabian sa balon para mag-inom ng tubig. Lalakad na sa uwi nang makasalubong niya ang grupo ni Kokoy, ang grupo ng mga bugoy sa kanilang baryo. Kinukutsa siya ng mga itong anak ng multo dahil na medyo maputla ang kanyang balat. Pinagtatawanan din ang kanyang singkit na mga mata at bilugang ulo. Ang malala, namimisikal din ang mga ito. Tinutulak-tulak nila si Fabian kahit pa may dala itong timbang puno ng tubig. Hindi naman makabalag si Fabian kasi nag-iisa lang siya at marami siya. Hindi niya magawang makatakbo dahil nasa may dala siyang mabigat. Hanggang sa naitulak ng malakas ni Kokoy si Fabian, napaupo ang bata. Tsaka nabuhos ang tubig mula sa timba papunta sa kanyang damit. Nagsitawanan ang mga bugoy at tinawag siyang inchik o basang sisiyo. Doon na po siya hindi nakapagbigil, Sir Jupiter. Dumampot siya ng isang bato at agad itong inihagis kay Kokoy. Tinamaan ng lalaki sa kanyang balikat kaya nagalit ito. Doon din po ay agad din ang pinagtulungang bugbugin si Fabian. Sinusubukang pumalag ng bata pero di talaga siya makalaban. Ang nangyari ay sinubukan na lamang niyang salamin ang mga sipa at subutok ng mga bugoy hanggang sa tigilan na siya ng mga ito. Iniwan siya roong basang-basa, nakabalandra sa lupa at puno ng mga sugat at pasa. Hirap makakilos ang 12 anyos na bata dahil sa sakit ng kanyang medyo payat na katawan. Napilayan pa ang isa niyang binti dahil direkta itong tinadyakan ng isa sa mga gumulpi sa kanya. Wala siyang magawa noon kundi ang umiyak. Natatakot habang nakikita niyang papalubog na ang araw. Hinayaan muna niya ang sarili na humiga sa lupa. Palinganig niya habang pinagmamasdan ang mga sanga ng malalaking mga puno. Hindi isang Hit that like button and subscribe button. Tuluyan ng kumakagat ang dilim. Hindi kasi niya maiwasan maisip ang banta na naswakong. Maya-maya siya na ang isunod ng mga ito kapag nagkataon. Matag ka sa iring bibiba. Bubuhay sa tubig itong panha. Pagkatapos sinubukan niyang makatayo sa pamamagitan ng paghawak Ang sa daan katawan niya ng kakabot kahoy. kaya usagol. Nakatayo naman ang Dulo sa bata. bangag, ha? Bagamat nahihirapan siyang ihakbang ang paa. Ilang sandali pa, may narinig siyang kaluskos mula sa kasukalan ng gubat. Napalingon siya roon.
Sagutin yun kay wala siyang maaninang na hayop gubat. So, ramdam niyang may nagmamasid sa kanya mula roon. Tumayo ang kanyang mga balahibo. Narinig ang kanyang mga tuhod na kanina pa nang hihina. Bridge 345. May lakas depensa plus na. 놓치지 않으려 애쓸수록 그 아픔만 깊어질 겁니다. 그러니도 그녀를 Ay! Na. Ayun na si video dia. Tumba ng cellphone.